Magandang umaga po sa ating lahat. Can you hear me? Maliwanag po. Okay. Muli, alam niyo po naman kapag ako po ang nangangaral pag second Sunday ng buwan, ay ating ipinagpapatuloy ang aklat po ng Genesis, the very first book of the Bible, the Genesis. At tayo ngayon ay, kung inyo pong maalala, ay tinatalakay na po natin ngayon yung generation ni Jacob or Jacob Toledot, yung henerasyon ni Jacob at doon sa kanyang at yung istorya ng kanyang 12 anak na lalaki na itong mga magkakapatid na ito, sila yung magiging pagsisimulan ng lahi ng Israel na pinili na ang bayang pinili ng Diyos noong lumang tipan. At dito nakita natin kung itong mga magkakapatid na ito ay very itong pamilya ni Jacob ay very dysfunctional. At so far ang naging focus natin ng mga nagdaang mga kabanata ay ang istorya ni Joseph, Jacob's favorite son, dahil doon ay kinamumuhian ng kanyang mga kapatid na umabot sa sukdulan na siya nga ay sa kanilang inggit sa kanya, siya ay kanilang ibinenta as a slave doon sa Ehipto. And yet, in a dramatic turn of event, from being a slave in Egypt, itong si Joseph, kung yung matatandaan, siya ay naging punong ministro ng Egypt in accordance with God's sovereign plan. Na itong naging dahilan kung bakit sila ay magkikitang muli ng kanyang mga kapatid. At sabi nga, para hindi na maalala natin, yung palagi kong pinapaalala, yung mensahe na tinuturo sa atin ng Genesis ay yung soberanong paraan ng Diyos, ang soberanong kalooban ng Diyos ang mangyayari. At itong si Joseph, despite dun sa nangyari sa kanya, siya ay nag-prosper for one reason alone. Because God was with him. At ngayong umaga naman, ay titingnan naman natin yung iba niyang mga kapatid. Ang buhay ng kanyang ibang kapatid, particularly si Judah. Kasi alam naman natin kung sino si Judah, the Lion of Judah. Kapag sino ba yung alam natin kung saan ang galing ang ating Panginoon. At gusto kong makita natin ito. Again, ang ating teksto para maintindihan natin itong istorya ng ni Jacob at ng kanyang mga anak. Ito ay from chapter 37 to chapter 50. So, kung gusto nyo talagang maintindihan at habang ako'y nagtuturo, of course hindi natin pwedeng basahin yan ngayon, pero ang bibigyan kong diin uli ay yung chapter 44 verse 32 to 34 at chapter 50 verse 15 to 21. Una muna, babasahin natin yung chapter 44 verse 32 to 34. Ito yung time na si Judah ay tumayo at nakiusap kay Joseph na siya na yung gawing alipin. Basahin po natin verse 32. For your servant became a pledge of safety for the boy to my father, saying, if I do not bring him back to you, then I shall bear the blame before my father all my life. Now therefore, please let your servant remain instead of the boy as a servant to my Lord, and let the boy go back with his brothers. For how can I go back to my father if the boy is not with me? I fear to see the evil that would find my father. So si Judah po yun ang nagsasalita doon. Tayo po ay muling manalangin. Aming amang Diyos na mapagpala sa aming pong pagbubulay ng iyong salita, patuloy po ang hingiling namin, Panginoon, ng iyong gabay at ng iyong patnubay
na makita po namin ang katotohanan at ang prinsipyong mga itinuturo nito po sa amin. Sa ngalan po ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang tema po ng ating pag-aaral ng ngayong umaga ay ganito. A man called by God is changed from within, manifested by his repentance from his sins as he is being made perfect by the grace of God. Ang taong tinawag ng Diyos ay binago ang kalooban at may pagsisisi sa mga kasalanan habang siya ay patuloy na ginagawang banal ng Diyos. Yan po yung ating overall na lesson. Alam po natin, ang panganay ni Jacob ay si Reuben. Pero alam din natin na itong si Reuben ay he tried to usurp the authority of his father when para makuha yung kapangyarihan. Gusto niya kasi siya na yung mag-take over sa kanyang tatay na si Jacob dahil matanda na. At itong ginawa niya ay he slept with his concubine. At dahil doon ay nawala ang pabor ni Jacob sa kanya. At katunayan, later on mababasa natin, mawawala sa kanya yung tinatawag na firstborn birthright. At yun ay mapupunta kay Joseph. Ganun din. So he lost the favor of his father along with Simeon and Levi. Ito kasi magkakasunod. Si Reuben, si Simeon at si Levi. Si Simeon at Levi naman ay they had the murderous rampage in Shechem, kung matatandaan nyo, na pinatay lahat nila yung mga lalaki doon sa Shechem bilang ganti doon sa naging pag-rape doon sa kanilang kapatid na babae. But because of that, they too lost the favor of Jacob. So lumalabas, si Judah ang naging de facto leader ng magkakapatid after that. At alam natin yan kasi nung binasa natin sa chapter 37, nung kanilang hinuli si Joseph at inuhulog doon sa balon at ibinenta eventually doon sa Ishmaelite as a slave, lahat ang ringleader noon ay si Judah. As a matter of fact, sabi doon sa verse 27, his brothers listened to him. So yan si Judah. At pagdating sa chapter 38, it gives us the window of the character of Judah. Sa chapter 38, si Judah ay umalis, humiwalay doon sa kanyang mga kapatid, at siya ay pumunta doon sa city of Adullam, at kung saan siya ay nag-asawa ng isang Canaanite. Kung natatandaan nyo, nung pinag-aaralan natin si Abraham, si Isaac, si Jacob, paano sila nagsipag-asawa? Ang kabilin-bilinan sa kanila ay hindi sila pwedeng mag-asawa ng babae doon sa Canaanite. Di ba? Si Isaac, kinuha doon sa bumalik siya doon sa Haran. Yung kanyang pinadala ni Abraham yung servant niya para kumuha ng mapapangasawa. At si Jacob naman ay doon bumalik doon, at that's how we end up marrying Leah and Rebecca. Pero makita natin itong si Judah, look like hindi niya wala siyang pagpapahalaga doon sa bagay na yon. At alam natin yung pagbabawal na yon ay isang bagay din na ipagbabawal ng ating Panginoon sa kanila when they were in the wilderness. Iyon ang isang pagbabawal sa kanila. Pero itong si Judah ay kakaiba. Nanirahan na siya doon, nag-asawa siya, at nagkaanak siya ng 3. At yung kanyang anak na panganay na si ay kinuha din niya ng asawa doon sa Canaan, si Tamar. At sabi doon sa chapter 38, itong si ay napakasama. He was a wicked man. So that God killed him.
At dahil doon ay kailangan pakasalan ni Onan ng sumunod kay si Tamar. Ito yung tinatawag po na sa Bible na levirate marriage. Lever means brother-in-law. At iyan ay yan pong custom na yan, lumalabas kahit wala pa yung kautusan ng Panginoon, ay custom na ginagawa doon sa ancient Near East. And the purpose of that is purely economics. Kasi ang isang balo ay wala siyang paraan na magbigyan ng suporta, lalo na kung mayroong silang ari-arian na lilinangin, kung namatay na, dahil patay na yung kanyang asawa. At para masolusyonan ito ay ang practice nila yung tinatawag na levirate marriage, na kung saan ang kapatid na lalaki ng namatay ay pakapakasalan yung balo, at upang siya ay magkaanak, at ang unang anak na anak ng balo ay ay ipapangalan o magiging tagapagmana nung namatay na kapatid. So that's purely for economical and financial reason. So alam nun, siyempre pag ikaw, kahit naman ngayon pag balo ka, di ba ang hirap, di ba? Pero lalo na noong mga time na yon. Kasi pag ikaw ay nabalo, saan ka pupunta? Wala silang social program katulad ngayon, may 4-piece. Pwede kang kahit na makakaraos ka rin. Noon talagang ikaw lang, liliningan mo yung lupa, hindi mo kakayanin mag-isa. Kailangan mo ng makakatulong. At yun ang dahilan, yun ang naging practical custom ng mga tao noon, yung tinatawag na levirate marriage. Pero itong si Onan ay makasarili din, dahil alam niya kapag nanganak yung kanyang hipag ay hindi sa kanya, ay gumawa siya ng paraan para hindi magbuntis, na hindi rin ikinatuwa ng ating Panginoon, kung kaya pinatay din siya. God killed him too. Dahil doon, meron pang isang anak, si Shila. Bata pa siya. So ayaw na siyang ipakasal so natakot na si Judah na ipakasal siya kay Tamar. Dahil sabi niya, baka mamatay din. Dahil dalawang anak niya pinakasal, namatay. So, pinauwi niya si Tamar sa kanyang parents, habang sabi niya, papalakin muna si Shila bago sila ipakasal. Pero ang plano niya talagang hindi sila ipakasal. Kasi nung lumaki na si Shila, nakita ito ni Tamar, hindi pa rin siya pinapakasal. So it was a deception. So anong ginawa ni Tamar? Alam niya na he was living a widowed life. Pwede naman siya mag-asawa actually, kung hindi siya hinold ni Judah. Pero sinabi sa kanya, pinangako sa kanya ni Judah na hintayin. Kaya hindi siya nag-aasawa. Pero nung lumaki na, ayaw namang hindi pinapakasal sa kanya. So after that, when he realized he was being deceived by his father-in-law, she made a trap. Tinirap niya si Judah in such a way na nag-end up nagkunwari siya na prostitute, at si Judah naman noong mga panahon na yon ay nabalo, namatay ang asawa. Again, pagbabasahin natin yung 38, ito ay hindi lesson for morality. It is a story on what happened, kung paanong naanakan ni Judah si Tamar na kanyang manugang. So, and even that very, sabi nga natin na parang unsavory thing to think about, ay ginamit pa rin ng Panginoon, sapagkat
ang magiging anak nila ay si Perez at anong pangalan ng isa? Yung kanyang bunso. Zerah, I think. Pero sino si Perez? Si Perez ang tatay ni Jesse. Sino si Jesse? Ang tatay ni David. So nakita mo yun, ano? Yung it's another lesson, pero makita natin yung kung paano gumagalaw yung soberanong kalooban ng Panginoon na kahit ang mga bagay na parang titingnan natin on the face value ay hindi talaga normal at hindi katanggap-tanggap, and yet the Lord allow it, and the Lord uses it to preserve the line of the seed of the woman. Hindi ba? Pero, so ganun, ito si Judah. Ito yung pagkatao ni Judah. Kumpara kay Joseph, baliktad na baliktad. Si Joseph, nung nandun siya nung siya ay slave dun sa bahay ni Potiphar, tinukso siya ng asawa ni Potiphar. Anong ginawa niya? Siya ay tumakas. Si Judah nabalo, naghanap ng prostitute. So makita mo yung morality niya, no? Si Joseph was a victim of the circumstances. Si Judah, siya yung bibiktima. Yung accusation nung asawa ni Potiphar kay Joseph was false. Pero yung accusation ni Tamar kay Judah was true. Kung kaya, nung nagbuntis si Tamar, ang sabi ni Judah, burn him alive. Kasi hindi niya alam na siya yung nakabuntis. In fairness, hindi naman niya alam na siya ang nakabuntis kay Tamar. Kasi si Tamar, yung deception niya ay siya ay prostitute, called prostitute. But as it turned out, napatunayan ni Tamar na siya ang nakabuntis. And because of that, na-realize ni Judah na siya yung may kasalanan. Kung kaya nagpatuloy yung pagbubuntis at panganganak ni Tamar. At ang sabi dun sa chapter 38, hindi na siya muling nagkaroon ng sexual relation dun sa kanyang manugang after that, dun sa incident na yon. Ngayon, bakit ko ikinukwento ito? Kasi ito yung una kong gusto nating makita. God always reveals our sinfulness and our utter helplessness so that we humbly repent and obey His will. Ang tawag ng Diyos ay paghayag ng ating mga kasalanan at kawalan ng anumang kakayanan upang tayo ay magsisi at buong pakumbabang manumbalik sa Kanya. So babalik tayo, nakita na natin kung sino si Judah. Babalik na uli tayo dun sa istorya na kung saan ay kailangan bumalik ang magkakapatid doon sa Egypt para bumili uli ng grain dahil naubos na yung kanilang unang binili. And this time kasama na nila si Benjamin, kasi yun ang sabi ni Joseph sa kanila. Kailangan isama nila yung bunsong kapatid upang patunayan na hindi sila mga spies. So kasama na nila si Benjamin. At doon sa pagbalik nila, kung ito'y babasahin po natin, kinukwento ko na lang sa inyo para maka-identify kayo, ang nangyari sa kanila ay ginawa ni Joseph, pinatuloy niya doon sa bahay, binigyan ng party, pinalaya si Simeon, and it seems like all is well. Pero all along, Joseph has another plan or another test for them. Nais niya kasing matiyak na ang kanyang mga kapatid ay nagbago na at wala na silang at hindi na sila makasarili at wala na silang pagbabanta, lalong-lalo na sa buhay ng kanyang nakababatang kapatid na si Benjamin. Remember, the reason that they sold Joseph as a slave
is because of envy. So gusto nang malaman ni Joseph ito. At anong nangyari? Ang ginawa ni Joseph ay inilagay yung cup doon sa sako ni Benjamin. At pinaalis sila, pero hindi pa sila nakakalayo, pinasundan sila at sinabihan sila na bakit kayo minakaw yung kanyang cup, yung kopa. Of course, they were vehemently denied. Hindi naman talaga nila ninakaw. But they were proven wrong kasi nung binuksan na yung sako, ay nakita yung kopa doon sa sacks ni Benjamin. Paano mo ipapaliwanag? They were unable to explain. Judah said, "What shall we say to my Lord? What shall we speak? Or how can we clear ourselves? God has found our guilt. Your servant, behold, we are your Lord's servant, both we and he also in whose hand the cup has been found." Si Judah na ito, ang Judah na walang pagpapahalaga sa utos ng Panginoon, sa kalooban ng Panginoon. Ang Judah na walang moral. Pero dito makikita natin, iba na ang kanyang pagsasalita. The brothers, by the way, when Judah was speaking, he's actually speaking in behalf of the brothers. And his confession is the same confession of his brothers. They may not have realized it, but clearly God had called them and had given them a new heart. Kasi ibang-iba na. Anong sabi niya nung unang silang pagbintangan na spies ni Joseph? Ano yung sabi nila? Di ba ang sabi nila ay in truth, we are guilty concerning our brothers. In that we saw the distress of his soul when he begged us, and we did not listen. That was Joseph begging them not to sell him to the Ishmaelites. That is why this distress has come upon us. So now, there comes a reckoning for his blood. Nung binabasa po natin yun, ano ang nakita natin? That is God calling them. Because that's the time that they realize their sin. At alam nila, ito ay galing sa Panginoon. It was so clear to them. Because they were put in the same situation like Joseph. They were accused as a spy. They cannot explain it. They cannot prove it. And they are in the danger of being executed or being taken as a slave like Joseph. So kaya sabi nila, so now there comes a reckoning for his blood. At dito sa mga sumusunod, makikita natin na talagang iba na sila. Nung nahuli yung kopa kay Benjamin, they are all willing to become a slave. They are all willing to take his place. Joseph tried to test that. Sabi ni Joseph, no. The only one that will become a slave is my brother. Hindi niya sinabing brother. Is the one that has the cup in his sack. So ibig sabihin,
Joseph was trying to protect his brother just in case from them. But Judah stepped out and spoke in behalf of the brothers. For your servant became a pledge for the safety of the boy to my father, saying, if I do not bring him back to you, then I shall bear the blame before my father all my life. Now therefore please let your servant remain instead of the boy as a servant to my Lord, and let the boy go back with his brothers. So, yan ay pananalita ng isang tao na binago na ng Diyos. They're not the same anymore. Gone is the selfishness. Gone is the envy. Siya ngayon ay mga tao na handang sumunod at tanggapin ang parusa na nakalaan sa kanila. Sa atin, anong implikasyon yan? Anong prinsipyo niyan na matututunan natin doon sa binabasa natin sa istorya ni Judah na isang disente pero immoral na tao at walang katulad ng kanyang mga kapatid, pero nung siya ay tinawag ng Diyos at nakita niya at ipinakita sa kanya ng Diyos ang kanyang kasalanan, siya ay buong pakumbaba at makikita natin kung paano siya nagsisi at siya ay binago. Napakahalaga nitong maintindihan sapagkat marami sa atin ang nagsasabi na kumikilala na sa Diyos. Maraming nagsasabi na pag tinanong mo kung paano ka maliligtas, kayang ipaliwanag kung paano maliligtas. Alam niya na ang daan ay si Kristo. At alam niya na ang kapatawaran ay nasa Kanya lamang. Pero sapat ba yun? O yun na ba ang tanda? Dahil naunawaan mo na ang kaligtasan ay kay Kristo at kaya mo nang maipaliwanag ang Ebanghelyo. Of course, yan ay isang magandang tanda at yan ay kasama sa tanda ng isang tunay na mananampalataya, pero hindi doon, hindi lamang yon. You can explain the truth of the gospel, pero kung hindi mo nakikita ang sarili mo, katulad ni Judah, kung hindi mo nakikita ang pagiging makasalanan mo sa harap ng Diyos, kahit alam mo ang Ebanghelyo, baka hindi pa. Baka wala ka pa sa Kanya. Mental assent, agreeing to the truth, ay mahalaga. But that truth always has an effect sa isang tunay na mananampalataya. Ang tunay na mananampalataya, a person called by God is changed by God from within. A changed man, because he can no longer live as he did before. So napakahalaga nun. We are glad to hear when your confession, but we are even more glad to see that God has changed you. Kung walang kang pagpapahalaga pa rin
sa isang buhay na pleasing sa ating Panginoon, then I'm here to warn you. Baka wala ka pa. Kailangan mo pang bumalik uli at humingi pa ng higit pang biyaya upang maintindihan mo na ang paliwanag ng Ebanghelyo ay para makita mo ang iyong sariling kasalanan sa harap ng banal na Diyos at ang iyong kawalang kakayanan sa kaligtasan. Second point. When we humble ourselves before God, He promised to forgive. And it is His will that we forgive others as we forgive ourselves as well. Kung tayo ay pakumbabang babalik sa Diyos, Siya ay nangako ng kapatawaran kay Kristo at kalooban niya na tayo'y maging mapagpatawad sa iba at sa ating sarili. At yun ang gusto kong bigyan din ng diin, yung pagpapatawad natin sa ating sarili. So, nangyari, dahil nakita ni Joseph na binago na sila ng Panginoon, pinakilala niya na ang kanyang sarili. At sila ay nagkaroon ng pagkakasunduan. Sabi doon sa chapter 45, Joseph could not control himself, make everyone go out from me, and Joseph made himself known to his brother. At sabi niya, God sent me before you to preserve a remnant on the earth, sapagkat yung famine ay magtatagal pa. It's been 2 years and there's 5 more years, sabi ni Joseph. So it was not you who sent me. He has made me a father to Pharaoh and the Lord of all of his house and ruler of all the land of Egypt, para sila ay maisalba. At itong ginawa ni Joseph as a sign of forgiveness. He kissed his brothers and wept upon them. They were dumbfounded to realize that it was actually Joseph. They were afraid. Kasi alam nila ang laki ng atraso nila kay Joseph. But Joseph embraced them and kissed them unconditionally. So you would think everything is okay now. And for 17 years that was the case. They were 17 years, tapos na yung famine nun. They were together. Kasi nga, di ba, lumipat sila. This is how the story, kung paano sila napunta doon sa Egypt. Hindi ba? Later on, makikita natin yung continuation niya kay Moses, hindi ba? Pero itong yung nung namatay na si Jacob, 17 years after, when Joseph's brothers saw that their father was dead, they said, "It may be that Joseph will hate us and pay us back for all the evil that we did to him." So they sent a message to Joseph saying, "Your father gave his command before he died. Say to Joseph, please forgive the transgression of your brothers and their sin, because they did evil to you. And now please forgive the transgression." And now, please forgive the transgression of your servants, of your God, of the God of your father. And Joseph wept. Kasi pinatawan niya na, di ba? And his brothers also came and fell down before him and said, "Behold, we are your servants." Oh, wait a minute. Did we miss anything? Hindi ba inakap na nga sila?
So what is that it's saying to us? Etong mga kapatid niya, pinatawad niya, pero sila hindi pa rin nila pinapatawad ang sarili nila. They have not forgiven themselves. Joseph treated them kindly. They provided for them. And for 17 years they were together. Joseph didn't do anything so that they will think otherwise, that his forgiveness is real and sincere. And yet these people continue to be afraid. You know why? Because they haven't forgiven themselves. They are living in fear, even though they are forgiven, because they have not forgiven themselves. Di ba ganyan din tayo? Ang dami nating kinatatakutan. Pinatawad na tayo ng Panginoon. Binigyan na tayo ng bagong simula. Pero kapag every time na darating yung mga pagkakataon, ang sagot, lagi nating ang bukang bibig, baka mangyari uli. Di ba nagpatawad na? We need to understand this. Kapag tayo ay nasa Panginoon, lagi tayong may bagong simula. What happened before should not hold us. Yes, we learn from it. But it should not hold us to move forward. At kung pinatawad tayo ng Diyos, kasi yun ang sabi sa atin ng Panginoon sa Matthew, sa Matthew chapter 6, forgive. Hindi ba? But if you do not forgive others their trespasses, neither will your Father forgive your trespass. So alam natin, kailangan nating magpatawad. Pero ang gusto kong bigyan ng diin doon, yung pagpapatawad natin sa iba, kasama tayo. We need to forgive ourselves for whatever we have done. God, the Lord Jesus has paid the penalty. Hindi na natin kailangan mag-penance. Parusahan yung ating mga sarili. Dahil akala natin, dahil sa sama ng ginawa natin, dapat tayong magdusa pa. Why? Why? The grace of God has set us free. Then we have to forgive. And as we forgive others, we also forgive ourselves. Alam nyo, sa isla po ng Lubang, dun sa amin, ay meron pong Japanese struggler doon na umabot po ng 33 years. Si Hiro Onoda. Alam niyo po itong si Hiro Onoda, siya ay first lieutenant ng Army ng Japan nung siya ay madistino doon sa aming isla. At ang kanilang misyon doon ay reconnaissance and sabotage. At siya ay may 3 kasama. At ang bilin sa kanya ng kanyang commanding officer ay sabi sa kanya, you should
you will never surrender or take your life unless you're properly relieved. 1944 po yun. 1945, natalo na po yung Japan. And they unconditionally surrender. Of course, initially, nawala yung communication dito sa mga sundalong Hapon doon sa aming isla. Pero later on, leaflets was spread throughout the island na nagsasabi na tapos na yung gera. Pero itong si Lieutenant Onoda ay hindi ayaw maniwala. At ang lagi niyang inaalala yung kanyang pangako. Hindi pangako, yung order sa kanya na hindi siya pwedeng sumuko o magpakamatay. Hinawakan niya yun. At huminto ang kanyang mundo for 33 years. Ang dami nilang pinatay doon sa aming isla. Kasi yung kanilang mission, sabotage eh. Yung mga mandala ng palay, sinusunog nila. Ang daming nagpunta para sabihan. Pero lahat ay nire-reject niya. Sabi niya, it's a propaganda of the enemy. It was only then, nung hinanap yung kanyang commanding officer na fortunately nabuhay pa, na dinala doon sa isla at kinausap siya na sinabi siya sa kanya, you're properly relieved. Saka lang siya lumabas ng lungga niya. By that time, nag-iisa na siya. Yung lahat ng mga kasama niya, yung isa na tumakas, yung dalawa napatay. You see that? He stopped 33 years of his life for something that is not true. If you're not careful, we could be like that. Kapag hindi tayo makamove on, sa kabila ng kaalaman natin na binigyan na tayo ng kapatawaran at binigyan na tayo ng panibagong pagkakataon, huwag nating sayangin ang biyaya ng Diyos, sapagkat tayo binigyan ng biyaya upang Kanyang magamit. At kung hindi tayo nagmo-move on, hindi niya tayo magagamit sa Kanyang kaluwalhatian. Tayo po'y manalangin. Salamat, Ama, sa iyong kadakilaan. Salamat sa pagpapala ng iyong salita. Salamat sa prinsipyong hatid nito. At sana, Panginoon, sa mga taong nakapakinig, ay narinig din nila ang kahalagahan ng magtiwala sa iyo at higit sa lahat, Panginoon, ang ganap na sumpungin ang kapatawaran ng aming kasalanan. Sa ngalan po ni Kristo ang Panginoon. Amen.